Higaan higit pa sa simpleng panunutok ng baril ng takbo ng investigasyon sa naarestong Chino na unang iniulat kagabi rito sa saksi. Nakuha sa kanya ang iba't ibang gadget, kabilang ang military-grade na drone. Saksi, si Mark Salazar. Nanutok ng baril ang Chinese national na ito sa Makati City, kaya siya inaresto kagabi. Nakakulong na siya ngayon at na-inquest na rin, pero higit pa sa tanong na ito. Why is it na may baril siya? Ang nais mabusisi ng mga otoridad para saan ang mga high-tech gadget na nasamsam sa kanya. Nang dakpin kasi ang Chino sa lugar kung saan siya natunton, tumambad ang mga kagamitang nagpakaba sa pulisya. Iba't ibang gadget, isang set ng equipment na puno ng mga circuit board, portable power station, military-grade na drone, high-powered na armas, at isang bungkos ng 1,000 peso bills. According to him, ay nag-iisa siya dito, but why is it na meron siya mga ganong gadgets? Despite na he's living alone, wala tayong ganong ibang gamit na meron siya. So therefore, we have to tap the expert to validate why is it na meron siya ganitong gamit and for what kind of operation itong gamit niya. Nasa selda ng CIDG NCR Custodial Center ang suspect. Doon muna siya hanggat walang utos ang korte kung saan siya talaga ikukulong. Sa pag-usisa ng media, tipid ang mga sagot niya. How long have you been staying here in the Philippines? 6 years. 6 years already? What are you doing here in the Philippines? What's your job? Maybe you know that? A pogo. Hindi raw marunong mag-Ingles ang suspect kaya hirap sa pagtatanong ang pulisya. You have documents? Legal documents. Legal documents. You have legal documents, passport, visa. Any papers? Any papers? Do you have that? Sir? No. I want her lawyer. Natanong din siya tungkol sa mga nakumpiskang gadget. Are these your equipment? Do you own them? No, not mine. Yes. Are you a spy? No. Sabi ng pulisya, malalimang investigasyon daw ang kailangan sa pag-ungkat sa posibilidad na espiya nga ang Chino. Bukod sa AFP. Sa level ng namin sa law enforcement and with the help also of the AFP counterpart, ay binibigyan natin ng importance ang national security natin. Nakikipag-ugnayan na raw ang pulisya sa Chinese Embassy. Binubusisi na rin kung authentic ang mga dokumento ng suspect gaya ng passport. Ongoing pa rin po ang pagka-tap natin sa kanila. Sa lahat po na agency na connected na rin sa subject natin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Hinuli ang dalawang taga-MMDA na kakonvoy kagabi ni Senador Francis Tolentino. Nasitang iligal na paggamit ng marka ng PNP sa kanilang motorsiklo. Saksi si June Veneracion. Pinara at pinatabi ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang motorsiklo sa Parañaque City kagabi. Ini-eskorta noon ng dalawang rider, si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Wala siyang violation at pinapayagan naman siyang magka-escort. Kumpleto rin sa blinker ang mga motorsiklong nakakonvoy sa kanya. Pero may nasita ang PNP HPG sa mga ito. Nagbukas si Senator Tolentino at tinanong ako kung pwede na silang umalis. Sabi ko, yes sir, kasi motor lang naman ang namin dahil sa police markings. Authorized naman siya magkaroon ng escort. Dinala sa opisina ng HPG sa Camp Crame ang mga rider. Paglilinaw ng HPG, hindi sumasideline o nagmo-moonlight ang dalawa at otorisado umano bilang motorcycle escort. MMDA po ba kayo? Opo. Matagal na po kayong escort ni Senator Tolentino? Opo. Opo. Ano na po katagal? Nung chairman pa po siya. Dating nagsilbi bilang MMDA chairman si Senador Tolentino. Sa isang pahayag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Aniya, dapat imbestigahan ang paggamit ng PNP sticker sa dalawang motorsiklo, pati ang source ng mga ito. Sabi niya, pag-aari ng MMDA ang mga motorsiklo at walang kinalaman ng kanyang opisina sa mga sticker o markings. Suportado rin daw niya ang investigasyon. Pinaalis na raw niya ang mga sticker sa MMDA.
Ito yung mga motorsiklo na gamit ng dalawang MMDA rider na nahuli sa operasyon ng PNP-HPG. Makikita rito na meron itong sticker ng pulis. Meron ding sticker ng Senate of the Philippines. Dahil sa police marking sa kanilang mga motorsiklo, sinampahan ng dalawang MMDA rider ng reklamong usurpation of authority at illegal use of insignia. Depensa ng isa, hindi raw siya ang naglagay ng police sticker sa motorsiklong pinagamit lang ng MMDA. Sir, MR lang sa akin yung motor. So, kinuha ko yung motor as is kung ano yung itsura ng motor. Maraming binaanan na yung motor na yan. So, harap na lang namin siya. Kung ano yung... Wala naman kaming... Hindi naman kami gumawa ng masama. Nagtratrabaho lang po kami. Iniutos na ng PNP Chief sa HPG ang pagpapalakas sa kampanya laban sa hindi otorisadong pagbibigay ng motorcycle escort. Pinag-aaralan na rin ang pagbuo ng special team mula sa PNP, MMDA at Department of Transportation para tutukan ang problema ng iligal na paggamit ng marked vehicles at paggamit ng mga motorcycle escort para makalusot sa traffic. Diyan ka lang po pumunta sa EDSA, marami kayong makikita na may mga nag-e-escort na akala natin highway patrol at ang gagara po ng mga sasakyan na hinahatak. So yun po yung magiging concentration po nitong ating operation po. Ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na sila sa HPG at magsasagawa rin ng sariling investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Nabisto sa checkpoint sa Davao City ang milyon-milyong pisong halaga ng shabu. Itinapon umano ito ng lalaking isa sa ilalim sana sa mandatory inspection. Ating saksihan. Mga tauhan pa ng Explosive Ordnance Disposal Unit ng Davao City Police ang nag-inspeksyon sa kahong ito na iniwan sa Davao Bukidnon Highway. Pero nang buklatin ang kahon, hindi bomba ang laman gaya ng inakala, kundi nasa 900 grams ng umano'y shabu na may halagang nasa 14.4 million pesos. Kanino galing ang kahon? Hapon ng Miyerkules, isang bus ang pinatigil sa checkpoint sa bahagi ng highway sa Kalinan District, Davao City. Pinababa ang mga pasahero para sa mandatory inspection, pero isang lalaki ang kumalas. Kaning bus, manggikan siya sa Cagayan, and then ang kaning nagdala sa shabu is from, nagsakay siya sa Bukidnon area. Ayon sa pulisya, tumakbo sa likod ng bus ang lalaki, nilabas ang naturang kahon mula sa mga gamit niya, itinapon ang kahon, saka siya tumakas. Natakot ang ibang pasahero na baka may bomba ang kahon. Patuloy ang investigasyon ng Davao City Police. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Tatlong residente ang sinagip sa sunog na sumiklab sa tatlong palapag na gusali sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Naganap ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga at tumagal ng halos 1 oras. Kwento ng mga residente, may narinig silang pagsabog sa restaurant sa ground floor ng gusali. Kabilang sa mga nasagip ang isang babaeng 88 taong gulang. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi ng sunog. 6 na menor de edad ang kasama sa 23 biktima ng sex trafficking na sinagip sa Quezon City. Social media umano ang gamit para sa transaksyon at inihahatid ang mga babae sa pamamagitan ng motorcycle taxi. Saksi si John Consulta, exclusive. Pagkaabot ng perang bayad para sa napag-usapang transaksyon, idineklara ng NBI Rizal District Office ang kanilang operasyon sa hotel na ito sa Quezon City. Isa ang naresto habang 3 biktima ang nasagip. Agad nagkasa ng follow-up operation ang mga otoridad kung saan ininusok ng narestong suspect ang apartment na mala boarding house ang setup para sa mga babaeng pasok sa sex trafficking. Dito inaresto ang sinasabing mga maintainer ng grupo. Sa kabuuan, umabot sa 23 ang nasagip ng mga biktima ng sex trafficking. 6 rito, mga menor de edad. 4 naman ang narestong mga suspect. Ayon sa NBI, isang informante ang nagtimbre sa kanila ng pinakamodus ng sindikato. Nagsasagawa sila ng transaksyon sa kanilang mga customer sa pamamagitan ng paggamit ng mga social media. Ang mga babae ay kanilang deliver sa lugar sa pamamagitan ng motorcycle taxi. Itong kanilang operasyon ay umaabot pa
hanggang Bulacan at sa Bataan. Sumbong pa ni Gail, di niya tunay na pangalan. Pagmamasake ang alok sa kanyang trabaho nung una. Pero kalaunan, nakakaranas na raw siya ng pananakit at pang-aabuso mula sa ilang mga kliyente. Nung una po, alam ko massage lang po. Tapos sa kagustuhan ko po na makaipon para po makapagtrabaho ng marangal sa ibang bansa. Kasi po breadwinner po ako sa pamilya. May anak din po ako na isa na hindi po nagsusuporta yung tatay. Kaya napilitan po ako napasukin. Todo tanggi ang ilang suspect sa akusasyon. Hindi po totoo yan, sir. Kami po ay mga promoter po kami sa sa mga super club. Ako po yung pinaka-manager nila. Yung mga babae po na yun, mga promoter ko po sila. May mga ebidensya po kami na talagang legal po na nagtatrabaho po kami. Ang pagkakaalam ko lang kasi, sir, kapag hinatid namin sila, sir, massage lang, sir, eh. Hindi ko naman po alam na may ganun palang sa kanilang usapan, eh. Sasampahan natin ang mga suspect sa kasong Republic Act 9208 o Human Trafficking Act in relation to RA 7610 o child abuse dahil may mga minor de edad tayong mga nasagip. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Kahit walang bagyo na may merwisyo pa rin ng baha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng bansa. Inihahanda na rin ang mga estero para maibsan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Saksi, si Ian Cruz. Rumagasa ang tubig sa ginagawang tulay sa Gregorio del Pilar, Ilocos Sur dahil sa malakas sa pag-ulan. 89 na pamilya ang apektado. Nagbabala ang MDRRMC sa mga residente. Huwag piliting tumawid sa tulay. Yun lang ang tanging daan papunta sa Barangay Busot. Pero meron namang daanan ng motor vehicles at yung mga tao, yung dating dinadaanan nila. Napalikas naman ang isang pamilya sa isang coastal barangay sa Vigan, Ilocos Sur dahil sa pagguho ng lupa sa bahagi ng kanilang lote na pinalala ng pag-ulan. Nasa 20 metro ng lupa ang kinain ng malalaking alon. Malakas sa hangin at ulan din ang bumayo sa Lawag City sa Ilocos Norte. Tinamaan pa ng kidlat ang isang poste kaya may mga nawala ng kuryente. Sa Badok, may mga nasirang fish cage kaya inanod ang mga alagang tilapia. Habagat ang nagpapaulan sa Ilocos Provinces. Malabag yung ulan at hangin din ang naranasan sa Santo Niño, South Cotabato kahapon. Pero hindi yan dulot ng bagyo kundi dahil sa thunderstorms. Posible na by next week ay makaranas na po ulit tayo ng mga pag-ulan, especially dito po sa western section ng bansa. Ngayong simula ng tag-ulan, puspusan ng dredging sa iba't ibang lugar gaya ng Iloilo Floodway at sa Villanueva Creek sa Parañaque. Tinatanggal ang mga posibleng bumara rito gaya ng basura at sediment para mas malaki ang kapasidad ng creek kapag umulan. Marami sa nahahakot mga plastic na basura. Maraming plastic din ang naiipon sa Estero de Vitas sa Tondo, Maynila. May gulong pa, pati plywood at mga upuan. Kawalan ng disiplina ay maiisip mo kapag nakita mo na ganitong karami yung basura na nakolekta dito sa Vitas Tondo Pumping Station. At ayon nga sa kanilang plant engineer, umaabot daw ng 2 truck yung nakukuha nilang basura dito araw-araw tuwing tag-ulan. Sa tulong ng World Bank, 2022 pa sinimula ng DPWH ang rehabilitasyon ng Vitas Pumping Station na ginagamit para mahigop ang basura sa estero. Bukod sa tumaas ang kapasidad ng pumping station, ngayong tag-ulan din unang magagamit ng sabay-sabay ang 5 bagong pump ng istasyon. Lahat ng basura po maahon. Kasi po ang natin, kailangan po kasi pagka nagpaandar ng pumps, continuous po yung pag-ahon namin ng basura. Para po yung pagbabara dito sa screen, maiwasan po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.